Magandang umaga po sa inyong lahat. Merong ipapaabot ang ating mga kaibigan ngayon, no? Sa atin. Marami po palang salamat po sa mga supporter natin na ngayon na nanonood, mga silent viewer. Ako po nagpapasalamat ng lubusan sa inyo, sa inyong suporta sa amin. Maraming salamat po. So ayan, patuloy po tayo, no? Tayo ay magtatanong, no, kung kasi sabi ni kaibigang Peter na lumala po ang kondisyon ni BBM ngayon at posible po na hahantong ito sa hindi magandang resulta, no? Dahil tungkol po ito sa kanyang karamdaman. No, kaibigan. Kumusta po, kaibigan? So, ayan, no, sabi ni kaibigang Peter na si BBM po ay masama po ang kanyang kondisyon ngayon. So tama talaga ang sinabi ni kaibigang Peter na may karamdaman, iniinda na talagang karamdaman itong si Pangulong Marcos. So, ayan kaibigan, no, kawawa naman kaibigan kung gano'n, no. Sana makasurvive siya sa kanyang dinaramdam ngayon kasi itong karamdaman niya kasi critical kasi ang kondisyon niya, no, critical at posible itong mahulog sa, alam nyo na, no, hindi ko na lang po ito sasabihin pero sa kondisyon niya, sa kanyang sakit ay malabo po talaga, no, talagang buhay, no, ang nanganganib. Opo, kaibigan. Po, ha? So, ayan, tama sabi ni kaibigang Peter na huwag talagang abusuhin ang katawan. Sana makayanan niya. Dahil malaking pagsubok ito sa kanya, lalong-lalo na pag ang kalusugan na ang bumigay. Naku, kahit madami ka pang pera na di ka talaga masasalba ng pera mo. Ang buhay ay iisa lang po. Dapat pangalagaan at huwag abusihin. Kaya siguradong si BBM din ang mahihirapan sa uli kung nagpabaya siya sa kanyang kalusugan, no. So ayan. Sana, no, nakakalungkot naman na balita, kaibigan, no, dahil may mga tao pa na gusto talaga siyang maharap. Pero sa kanyang sitwasyon ngayon ay ayan, malaking pagsubok talaga kung karamdaman na, kung kalusugan na niya ang kanyang kalaban ngayon. So ayan, sabi ni Peter, wag daw tayong sabi ni Peter ay wag daw tayong mag-alala, tayong mga taong bayan, wag daw mag-alala kasi malapit na talaga, no, na lumabas ang katotohanan po kung sino ba talaga, no, ang nasa tama, no? Dahil marami na pong nagpapatunay sa kanilang mga ginagawa, no? Kaya nga yung ilan nagigising na sa katotohanan. No, marami nang bumabaliktad dahil napagtanto po nila, no, na realize po nila na mali po pala ang kanilang pinaglalaban, no, pinaglalabang tao. Mahalaga ito sa atin, no, na malaman natin ang katotohanan, no, na mahalaga po na malaman natin kung sino ba ang karapat dapat, no? Kasi kailangan talaga nating mamili kung sino ba talaga ang nararapat, no, sa pwesto. So kaya sabi ni Peter, kayong eleksyon talaga, hindi talaga sila pabor sa online voting kasi posible talaga na madadaya ang online voting talaga, no? Pakinggan natin ang aking kaibigan. Opo.
So ayan, sabi ni kaibigang Peter dito na posible talaga, no, di talaga pabor sila sa mga online voting kasi madali kasi yang dayain. No, kasi itong mga sakim na to na nagnais talaga nanalo, walang ibang paraan kundi ang pandaya, no? Ang pangdadaya na lang ang kanilang alas para para manalo sila ngayong butuhan. Pag magkaroon ng online voting, no, posible talaga magkaroon ng dayaan. Mas pabor na tayo sa manual counting. Mas okay pa yun, di ba? Kaysa online voting. Tama po kayo, kaibigan. Sana no, magdasal tayo na walang online voting. O kung mag-online voting man, dapat yung mga OFW na bumuboto ay kailangan may resibo talaga sila. Yung patunay na yun talaga yung binoto nila. So, ayan, no, tama po. Ayan. Patuloy pa rin nagbabala ang ating mga kaibigan, no. Nalalapit na po ang eleksyon. So, sila po ay tutulong, no, para po ay sana po, no, sana po ay wala pong gulo. So, ayan, tutulong ang mga duwende. At sabi din ni kaibigang Peter, darating po ang araw na sila po ay hindi mo na sila makikipag-usap sa, no, hindi sila magbibigay ng mga impormasyon, no. So, ngayon pagkakataon na ito ay samantalahin na natin na makausap, makapagbigay sila ng mga impormasyon, no. Salamat ako sa kanila dahil malaking tulong itong ginagawa nilang babala, no, sa atin. Salamat kaibigang Peter. Opo. So ayan, no, mga nagtatanong tungkol kay Lisa Marcos, mula pa rin ba daw siya sa Pilipinas? So ayan, napakaklaro naman po, no, kung lahat ng tao ay alam na po nila kung nasan ba talaga. Kasi kung nandito si Lisa, paulit-ulit po natin itong sinasabi, kung nandito siya, dapat nag-live siya, no, nagpapatunay siya, nandito siya sa Pilipinas, kasi yun lang yung hinihintay ng tao, no, para malinis naman ang kanilang pangalan, no, bigyan nila ng pagkakataon na ipaglaban din ang kanilang panig. So, hinihintay pa rin ng tao yan, pero wala pa ring nagawa, hindi pa rin napapatunayan ni Madam Lisa na nandito siya sa Pilipinas. So ang isip ng tao ngayon ay totoo talaga na nahuli siya doon sa ibang bansa dahil, no, sa kanyang dahil merong namatay po ang kanyang kasama, no, na overdose po. Yun yung paniniwala ng tao. Pero itong mga kaibigan natin, nagiging mananatili silang tahimik dyan. Alam na nila kung ano ang totoo, no. Kaya hindi lang ako magsasabi dito. Kayo na po yung alam na ninyo, no. Kahit kayo, malalaman na po ninyo kung ano po yung katotohanan dahil mismo na po yung mga tao, yung mga balita ngayon ay yan, makabantay na ka, no. Alam mo na kung ano ba yung totoo. So ayan, no, maraming balita na totoong nangyari pero hindi naman binalita, no. Kaya nga yung mga tao hindi na sila ngayon tutok sa balita kasi maraming daong bias, no. So ayan, no, hindi na talaga yan maaalis, lalong-lalo na, no, kapag politika na ang sangkot dito. Ayan, no. Ngayon, tungkol naman po kaibigan, tungkol naman po kay Torre, kaibigan, talagang nanggigigil po talaga ang taong bayan sa Torreng ito. So, ayan, no, wag daw kayong mag-alala dahil itong Torreng ito, malapit na daw itong makakulong, no.
Malapit na ang maliligayang araw nito dito sa labas kasi nabaliktad na ang sitwasyon ngayon. Sa susunod, himas-rihas na naman itong si Uri. Ito kasi yung kabayanan ng kanyang kayabangan, sobrang mayabang. Kasi alam niya na mali, sumusunod pa rin siya sa utos. O ayan ngayon, siya naman yung nabaliktad. Nabahala na siya sa buhay niya, kaibigan. So ayan o. Opo. So ayan no, sabi ni Peter yan, buti daw sa kanya kasi napakayabang, talagang nayayabangan talaga, di lang tayo ang nayayabangan kay Tore, pati itong mga kaibigan natin no. So ayan. At ngayon kaibigan itong si Aimee no, na so ayan, nakakatuwa kasi talagang bumabawi siya no. Bumabawi siya, sana tuloy-tuloy na no, sana tuloy-tuloy na yung kanyang ginagawa dahil ito naman po ay talagang kung iisipin natin, nakakatulong po talaga ito na yung kanyang ginagawa ngayon ay gusto niya talagang malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Kaya nga yan, salamat no, salamat dahil unti-unti nang nalilinawan ang mga tao ngayon. So ayan, sabi ni Peter no, nagpaabot ng babala si Peter no, kung makakauwi si Pangulong Duterte ay siguruduhin talaga yung sasakyan ng eroplano no, na talagang manigurado na talaga. Alam naman natin na yung mga kalaban, ang daming makikitid ang utak niya no, yung mga saking. Dan kung makakauwi itong si Tatay Digong, malaking tulong ito no, malaking tulong ito kung makakauwi siya. So, ayan. Humanda, sabi ni kaibigan, humanda na daw yung mga taong mga sakim dahil iisa-isahin po na isisiwalat ang kanilang mga ginagawa. Dahil yung ilan talaga, garapal talaga sila no, sa pera ng bayan. Hindi naubos nila yung pera ng taong bayan no, ginagasta nila. Hindi nila iniisip kung ano yung kahihinatnan. Hindi nga nila iniisip no, wala sila yung nahuna sa mga taong pobre. Kaya nga itong mga taong ngayon na sinisigaw no, sinisigaw nila ang katarungan talaga daw. Kaya sana mapanagot yung mga taong kurap, yung totoong taong kurap talaga, kasi ang mga sakim, pera lang po ang nasa isip nila. Hindi po sila nag-iisip ng kung ano po ang mabuti no, para sa kapwa Pilipino. Sila lang po yung naggagasta sa pera ng taong bayan no, habang yung mga tao ay naghihirap, tumataas pa yung bilihin. Kaya nga apektado talaga tayo no, apektado tayo. Pananaw ko lang po naman ito po ay pananaw ko po no, itong sinasabi ko may mga pananaw po ako na sinasabi, opinion ko po yun no, dahil ako po ay nakikita ko po talaga kung ano ba talaga yung paghihirap, lalong lalo na po dito sa bundok no. Tungkol naman sa ayuda, hindi po lahat ay nabibigyan no, kung sino lang naman po yung nang doon sa luwag ba moros to ilahang bigyan. Kahit na yung mahihirap, yung totoong naghihirap, hindi nga niya nila binibigyan. Yung binibigyan nila yung may mga trabaho, pero yung mga dukha hindi patas no. Kaya nasa atin po no, isa po tayo no, malaking tulong po ang boto natin no, para po ay mapaglaban natin no, na mailagay natin sa tamang pwesto ang gusto nating iburo. So, ayan, maraming salamat po, hanggang dito na lang. Ayan Peter, salamat pala Peter sa mga sinabi mo ngayon.
sabi pala ni Peter, no, nagpapasalamat po si Peter sa binigay niyo pong mga, yung nagbigay ng mga chocolate. Salamat po, more blessings po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Lahat po ang nanonood ngayon ay may mga mabubuting puso. So, salamat po sa inyong lahat na nandyan po kayo, no, na palaging sumusuporta. At mamaya update po tayo, no, dahil may pasabog po si Peter na sasabihin mamaya, kaya dyan lang kayo, babalik kami.